Good morning, good afternoon, good evening to everyone. You may be at the other side of the world, that there's no time and space between us because there is only oneness. We are one at this moment. On diary entry number 852. Today, the Lord's gaze shot through me suddenly like lightning. At once, I came to know the tiniest specks in my soul. And knowing the depths of my misery, I fell to my knees and begged the Lord's pardon. And with great trust, I immersed myself in His infinite mercy. Such knowledge does not depress me nor keep me away from the Lord, but rather it arouses in my soul greater love and boundless trust. The repentance of my heart is linked to love. These extraordinary flashes from the Lord educate my soul. O sweet rays of God, enlighten me to the most secret depth, for I want to arrive at the greatest possible purity of heart and soul. Parang kidlat na tumama sa akin ngayon ang titig ng Panginoon. Agad-agad na batid ko ang pinakamaliit na mantsa sa aking kaluluwa. At dahil alam ko ang kailaliman ng aking pagdurusa, napaluhod ako at nagsumamo sa kapatawaran sa Panginoon. At inilubog ang aking sarili ng may buong tiwala sa kanyang walang hanggang awa. Ang gayong kaalaman ay hindi nakapagpapalumo sa akin o nakapagpapalayo sa akin sa Panginoon. Bagkus pumukaw ito sa aking kaluluwa ng mas maigting na pag-ibig at walang hanggang pananalig. Ang pagsisisi na aking puso ay nakaugnay sa pag-ibig. Ang mga di pangkaraniwang mga biglang liwanag na ito mula sa Panginoon ay nagdudulot ng aral sa aking kaluluwa. O matamis na sinag ng Diyos, liwanagin mo ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na lihim, sapagkat nais kong maabot ang pinakaposibleng kadalisayan ng puso at kaluluwa. Pagtingin natin sa Divine Mercy sa kanyang larawan. May anong bagay tayong nakita, flash, isang kislap ng liwanag. At yung kislap na yon, tumama sa ating spiritual eye. Tapos, nakita natin lahat ng ating mga kasalanan na hindi natin binibigang pansin kasi maliliit lang ba? O halimbawa, yung white lies na tinatawag, no? Sabihin mo na lang ganito, pero hindi totoo yun. Sabihin mo na lang, nagkasakit ako, pero wala ka namang sakit. Parang no? Parang okay lang naman minsan na magsinungaling kasi inimbita tayo sa isang occasion, di tayo makapunta, no? Para lang hindi sumama ang loob ng kapatid natin, gagawa tayo ng dahilan na alam naman natin hindi totoo, pero ayaw lang natin talaga makakasakit. Pero, ganun pa rin yun. White lies pa rin po yun. At yun ay pagsisinungaling pa rin. Maliit na bagay, no? Parang wala lang. Maliit na bagay na pinagtatakpan natin ng isang bagay para lang hindi na lumaki, no? Kaya lang, dahil nga kasinungalingan pa rin, kasalanan pa rin po.
So ako usually, pag mga gano'n, I would rather keep silent. Kung ayaw makasakit, manahimik. Ganun ano? Kaysa sa gumawa tayo ng kwento na hindi naman totoo. Meron akong ganyang kakilala talagang lagi ng ganun. Sabihin mo na lang ganito. Ganun ba? Pero wag tayong masanay kasi nagiging ang normal. At yung nasanay ka na ganun, dumadami kasi po. No? So, pag natipon ang natipon, sabi nga ni Faustina, even the tiniest specks, kita niya yung pinakamaliit na tuldok, no? Na yung ibig sabihin, kasalanan yan, yung isang karumihan sa ating kaluluwa na parang hindi mo na yan papansinin. Pero, pinakita sa kanya ng Panginoon. Naku, guilty pala ako dun sa ganun. So, ang Panginoon pala, talagang ang recording ng mga ginagawa natin, nandyan. Everything is recorded. Di kailangan ng camera para i-record. Hindi rin kailangan ng video, ng voice recorder para marinig ng Panginoon. Lahat nakasulat, nakatala. And the Lord has access to all of this. So, imagine ninyo how many people are living around the world. Mahigit 8 bilyon. At any time, pwedeng ipakita yan, no? I-access ng Panginoon. O si Leia de la Cruz, mabuksan ang buong buhay niya. I-scan, papakita sa iyo lahat. Ito yung mga naging pagkukulang. Na-amaze ka. No? Diyos lang talaga nakakagawa, no? Not even our computers. Kasi kung hindi mo i-record o itatala sa computer ang mga bagay at pangyayari, wala ka ma-access. So, kailangan mong gawin. Pero sa Panginoon, autopilot yon, automatic. Kaya walang maliligtas. I mean, walang maliligtas sa kanyang pansin. Kasi nga automatic, nare-record ang lahat ng ginagawa natin. That's why we have to be careful with our thoughts, with our words, with our actions. Kasi mga maliliit na bagay, hindi natin nabibigyan pansin. Kaya nakapagpapadumi pala sa ating kaluluwa. The problem with that is, kahit na yung tuldok na yun ay napakaliit, no? Halos hindi mo na mapansin. Still, yung speck na yun will not allow us to enter heaven. Hindi nito tayo papayagan ng Panginoon na makapasok sa kalangitan sapagkat kailangan dalisay at malinis tayo. So we will have to pay para maamanos. No? So yung pagbabayad talaga ng ating mga pagkakamali at kasalanan, napakahalaga. Huwag nating sabihin na, maulit na bagay, no? Pero, yun nga, kapag inabutan tayo, halimbawa ngayon at this very moment, no, bawian tayo ng buhay, eh, pinakita sa iyo ngayon ng Panginoon, gano'n. So, patawarin mo ko, Panginoon, aabutin mo yung kamay ng Panginoon, pero sasabihin niya, okay, you are guilty. Parang si Faustina, dinaanan natin yan, di ba? You are guilty beyond reasonable doubt. You will have to spend this and that in purgatory. Sasabihin niya yung judgment mo. Pinatawad ka na, pero gusto ng Panginoon na maligo muna tayo, maglinis, no? So, hindi talaga pwedeng pumasok ng medyo o kahit na gaano pa kaliit ang dumi. No? Kaya yung alikabok na yon, yung isang tuldok na yon ng alikabok, kailangan alisin. The problem is, yung maliliit na mga tuldok na yun ng alikabok, no, ay dumami ng dumami hanggang visible na siya. And so we will have to atone for all those small sins, mistakes in our life. Kaya sa 3 a.m. palagi natin i-imagine yung tubig ng ating Panginoon.
na hinuhugasan tayo. Pero mga kapatid, hindi kasi sapat na padaluyin natin ang tubig ng Panginoon. Lilinisin tayo niyan. Kaya lang, ang utang ay utang at kailangan pong bayaran. Kung kayo po ay may utang talaga, no, ah, pinatawad na kayo. But you really have to pay in some way, no? Kahit hindi yan sa akin mabalik. But you have to pay in some other way. Ibig sabihin, kailangan mo talagang halimbawa gumawa ng charitable work para maamanos. Kasi po, we will be accounted at the last centavo. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi ginamit ko yung pera sa ganito. No. You will have to really pay. At kapag kinamatayan mo po yan, I'm talking here of financial debt, ha? Para mas madali tayong makarelate kasi utang nga yun no? So, I'm talking about financial debt. Sa oras na yung kamatayan, inabutan yan, kahit napatawad ka na po nung nagpautang sa'yo, which I do, no? Talagang ako kinukumbinsi ko na yung sarili ko na gano'n. Na okay na yun, bahala na si Lord dyan. And I would pray for blessings to come to that person. Para talagang makabayad. Kahit hindi na sa'yo no? Makabayad na lang kasi alam mo na pagbabayaran talaga. Hindi pwedeng hindi. So, gaano pa man yung natira, may natirang 5, no? Kailangan pa rin. You have to consciously pay. And you may pay directly to the person or indirectly by means of doing good things. No? Mabubuting bagay. So, do a lot of work, mga kapatid. A lot of good deeds. No? Donate a lot of things. No? Because in that way, you are paying off. Binabayaran mo yung mga pagkakautang. So, pray a lot. Do corporal works, serve, na these are actually payment. Pero kung ang utang mo naman po ay, syempre yung nakasakit ka, still, you can pay off. Doing a lot of, ganun pa rin, yung lahat ng good things, ibabalanse niya yan. So kapag sobra-sobra na yung payment mo, kumbaga halimbawa po ay pinatubuan mo pa, no? Kunwari lang, literal para madali mong maintindihan. Utang mo 10 pesos. Nagbayad ka ng 11 pesos, di ba? Ibig sabihin, sobra ng piso. You take that excess na piso to heaven. Nakalikha ka ngayon ng good deeds that someday, mga kapatid, magagamit mo yan. Halimbawa, ito concrete example. I have this friend. Nagkaroon siya ng cancer. So, mapapansin mo, she was very confident kahit stage 4 yung cancer niya. Pansin mo, ang bilis ng healing niya. Hindi man lang siya nakaramdam ng pain. And I think that is because she was able to earn a lot of credit in heaven. So, yung mga good deeds niya, yung lahat ng donations, I mean, including her donations, monetary donations, lahat ng corporal works of mercy niya, lahat ng chaplet na ginagawa niya, nakaipon siya ng malaking credit. No? She was able to save a lot of money, kumbaga, no, in the bank. Nung panahon na kinailangan niya yung perang yon, there is a ready amount of money that can be withdrawn na pwede niyang i-withdraw sa bangko to pay whatever she is experiencing at the moment. So, ganun po. Walang masasayang yan. No? Kung sumobra man ang ginawa mong good deeds, kung sumobra man ang donation mo, kung sumobra man ang lahat ng bagay, darating yung time you will be able to use that savings in heaven, treasures in heaven, credits in heaven. Maring sa sarili mo,
maaring sa kamag-anak mo. So, pwede mo palang gamitin yan para sa ibang tao, para sa ibang kaluluwa. Kasi anyway, sa'yo yun eh. Hindi mo naman kailangan dahil okay ka pa. So, if you will use that for other soul, halimbawa may sakit din, gamitin mo yung credit mo, okay din yun. Dahil ginamit mo yung credit mo in heaven to other soul, ngayon lumaki na naman lalo yung credit mo in heaven. Kasi habang ginagamit yung mga excesses na yan, yung mga uh, extra credits that you have earned habang ginagamit, lalo ding dumadami. Walang pinag-iba doon sa grasya ng Panginoon. Sabi niya, habang ito ay nagagamit at sinasalukan, lalo namang dumarami. Kaya hindi mauubos.